Halos lumabas na yung wire. Ayan o. Ayan. Sinunog na yan mga kabiker. Yun o, sunog. Uminit yan mga kabiker, umusok. Good afternoon sa inyo mga kabiker. Welcome ulit dito sa ating channel. Purihin ng Panginoon. At yun nga, nangyari na yung nangyari. At nagsisabugan. Ay, nagsiputokon na yung mga bumbilya natin. Lahat, no? So, hindi ko ina-expect na ganun, no, mga kabiker. I-share ko sa inyo yung nangyari sa akin dito sa motor natin, mga kabiker. Siyempre, sayang naman kung hindi ko ma-share sa inyo, baka ganun ang mangyari sa inyo. At siyempre, kung mapanood nyo to, malaking tulong to, no? So, ano nga ba nangyari? Last upload natin, kung hindi ako nagkakamali, Friday, Tuesday na ngayon. 3 araw tayong nabakante, pero yung dalawa doon, napaka-importante. Yung Sabado at saka Linggo. Yung Linggo kasi para sa Panginoon yun. So, hindi natin pwedeng set aside yun. Ngayon mga kabiker, tapusin nyo lang to para makita nyo kung ano yung dahilan. Kasi pag hindi nyo tinapos, hindi nyo makikita yung problema nung isi-share ko, no? At syempre, bago tayo magpatuloy, salamat ulit sa mga kabiker na nag-o-order ng transmission diagram natin. Meron tayong transmission diagram na ino-offer. Pwede kayong mag-avail. Mail lang kayo dito sa email address nito. Matututo kayo dahil matututunan nyo mag-assemble ng transmission sa pamamagitan lang ng diagram, no? Meron tayong mga transmission diagram ng Honda brand like yung TMX 155, Supremo 150, XRM 125, XRM 110, at saka yung mga old na motor, yung mga C70, C90, meron tayo niyan, no? So yun, no, halos 3 araw na nagamit tong motor at na-experience ko nga bakit lagi ako napuputokan ng fuse. So, nagpalit ako, and then nagpalit na naman ako, and then yung mga panghuling araw, nagsimula naman ng nawala yung headlight at saka mga flasher, no? So, ang pinagtatakaan ko, bakit? Ngayon, tinry ko nga yung tester ko, no? So, hindi siya gumana kasi yung battery niya. Hanggang doon lang pala yung battery ng tester. So, hindi ko siya na-check, hindi ko nakita. And then, nung humiram ako mga kabiker ng tester sa kaibigan nating mekaniko, nakot na pala ng 16 volts yung voltahe ng battery, no? Pag nire-rev mo pa, umaabot pa siya ng 19. So, hindi na maganda yun para dun sa mga battery, no? Kasi nga, umaabot na 19. Ang talagang, ano lang yan, pag kumakarga hanggang 15 lang pababa, no? Kaya i-share ko sa inyo ngayon mga kabiker, dahil palit na ako ng palit, no? Nag-modified ako ng fuse. Ito yung pagkakamali ko, pero tapusin nyo muna, no? Tapusin nyo muna. Pagkakamali ko lang, gumawa ako ng fuse na alambre. Sa mga nanonood ngayon, try nyo na rin siguro magkabit ng alambre doon sa fuse nyo, no? Lalo na pag yung fuse nyo is parang yung pang sasakyan, yung sinusuksok, hindi yung fuse na valve type, no? Ang nangyari mga kabiker, nagputukan yung headlight ko, tapos nawala na ako ng flasher, nawala din yung neutral indicator ko, kasi nga, tinamaan yung fuse, no? So, ang naging problema, nag-overcharge yung battery. Alam naman natin pag nag-overcharge yung battery, ang problema dyan yung regulator rectifier. Kasi ang regulator rectifier, siya yung nagko-convert from AC to DC at siya rin yung nagko-control nung supply ng stator para hindi mag-overcharge yung battery. Ayun, nagkalik, no? Nagkalik na yung regulator rectifier, so kunin ko. So, eto yun, no? Ito yung regulator rectifier ng RS. Ngayon, pinalitan ko na, yan, no? Palit na. At ipapakita ko sa inyo yung mga apektuhan para makita nyo at magkaroon kayo ng idea, no? Number 1 dyan, ayan. Yan yung fuse na ginamit ko. Ayan. Alambre, talagang sinuksok ko yan doon, no? Makikita nyo mamaya. So, ito yung bumbilya natin. Bumigay siya, namuti, na sobrang usok. Sunog siya sa loob. Ayaw nang gumana. Tapos, etong flasher, yan, marami yan 4 yan, nadali. O, itong isa lang kinuha ko. Meron siyang indication na sunog ng itim. At saka itong fuse, tingnan nyo, nangitim din sa gitna. Itim. Ngayon, mga kabiker, ang mali ko lang talaga yung ginawa kong fuse na alambre. So, pinag-aralan ko bakit, no? Ngayon, nakita ko at nalinawan ako na hindi pala dapat ang fuse ay mga ganun katibay. Kaya pala yung mga fuse natin is alloy type, no? Aluminum siya na dapat pag merong nag-overflow na current papunta sa battery,
siya pala yung nagpro-protect na kailangan dapat napuputol yun. Ang nangyari mga kabiker, nung kinabitan ko siya ng ganyan, no, pasensya na kayo, huwag niyo sisihin. I-share ko lang yung na-experience ko para hindi nyo ma-experience. Nung kinabit ko yung modified fuse na ginamit ko, yung alambre, no, ang nangyari mga kabiker, nalusaw yung wire, nasunog, no. Nung kinabit ko yun, inon ko yung susi, nag-on yung neutral indicator niya. Pansin ko, parang may umusok dahil dito sa upuan. No? Ano kaya yun? Tapos binuksan ko, nasunog yung wire mga kabiker. Dapat pala mga kabiker, hindi tayo nagpapataas ng ampere. Isang bagay na natutunan ko, huwag tayong naglalagay ng mas mataas na ampere doon sa stock natin. Halimbawa yung stock natin 10 ampere, huwag tayong maglalagay ng 15, pataas, yan. Kasi hindi niya puputulin yan pag merong short. Yung fuse kailangan maputol para hindi niya na ituloy papunta sa battery. Yun yung pumoprotekta. Yung mga kabiker, pag nasira ang regulator rectifier nyo, mag-overcharge na yung battery. So ngayon, ang problema, damay yung accessory. Nakadikit din dyan kasi yung battery. No? So nung kinabit ko yung alambre, no, inon ko, hindi niya na naputol. Kaya doon na siya puminit sa may bandang wire. So pakita ko sa inyo. Ayan o, mapapansin nyo, halos lumabas na yung wire. Ayan o. Ayan. Sinunog na yan mga kabiker. Ayan o, sunog. Uminit yan mga kabiker, umusok. No? Kasi nga, overcharge. At yung nilagay kong fuse, kasyang-kasya dyan. Kunin ko lang. Ito o. So, tingnan nyo kasi yan. Talagang modification eh. Yan, tingnan natin O yan, no? So, ganyan na ganyan. Yung kinabit ko rito at nagkaroon ng problema. Naisara ko. So, para sa atin mga kabiker, no? I-share ko sa inyo para hindi mangyari sa inyo. Ngayon, ito bago na to. Iba ng kulay. No, delikado kasi mga kabiker. Pag yung fuse natin, no, nilusaw niya, oh. Halos talagang mabalatan na tong red wire. Dati red na red to eh. Ngayon, no, sunog, oh, lumabas pa. Balatan talaga yan, oh. Lumabas pa, oh. Lumapalatan talaga, no. Ayan, sinunog niya hanggang dyan. Kasi pagdating niya rito, dito na siya iinit eh. Kasi ito yung last na wire eh. Hindi niya maputol yung fuse na kinabit natin. Yun. At ang nangyari dito, may problema pala yung regulator rectifier natin. Nag-overcharge siya. Ayan, susunugin niya. Kaya pala nung yung battery na nakakabit dito, iba na to, pinacharge ko na tong isa eh. Mainit siya. No? Pati yung terminal niya, halos talagang mapapaso ka. Mainit siya. No? So, yun. Natakot ako. Kaya ginawan ko siya ng vlog para alalahanan din kayo, no? So sara na natin. Yun natin kasi bago na yung fuse. Ayan. Okay na. No? Ngayon yung nangyari mga kabiker. Kaya lesson learned sa akin yun at gusto kong i-share at yun nga, na-share ko sa inyo para paalalahanan kayo. At ganun lang kasimple yung video natin mga kabiker. I hope na gustuhan nyo at kung bago lang kayo sa aking channel, hindi lang ito yung mga video natin, marami po tayong videos. At kung di pa kayo nakasubscribe, pakisubscribe na rin yung channel natin. At kung nasa Facebook kayo, pakipollow Facebook page natin. So muli mga kabiker, thank you for watching. God bless.